Sa pagpapatuloy po ng ating pananambahan, inaanyahan ko po ang lahat na magkaroon ng sandali ng katahimikan as we come to the throne of grace, as we come before the presence of the Lord, para ihanda yung ating mga sarili sa ating patuloy na pagsamba. Aming Diyos, sa umagang ito ay dumadako kami sa iyong presensya. Katulad po ng sinabi ni David, we bless you, we bless your name. At nagsasabi sa aming mga sarili na huwag kalimutan ang iyong mabubuting gawa, ang iyong provision sa aming buhay. At naroon, Panginoon, yung commitment na sa bawat araw kami po ay magpupuri sa iyo. Panginoon, patawarin mo po kami sa aming mga nagawang pagkakasala. Doon sa mga bagay na mabuti subalit hindi namin nagawa. Yung mga utos mo na hindi namin sinunod. Dalangin po namin na patawarin mo kami at linisin sa mga karumihan na nasa amin, yung mga kasalanan, Panginoon, para magkaroon kami ng clean slate sa iyong harapan. Dalangin po namin, Panginoon, na ikaw ang maglagay sa amin sa isang mood o mode ng pananambahan. Dalangin po namin, Panginoon, na kami po ay iyong sangkapan ng iyong kapangyarihan at ng iyong blessing para magkaroon kami ng mas higit na paghahanap sa iyo, para magkaroon kami ng paglagong spiritual at ng higit na kapakinabangan sa iyong kingdom, Panginoon. I-bless mo, Panginoon, ang aming pananambahan ngayong umaga. Gawin mo na mapakinabang at ihanda mo kami sa pakikinig ng iyong mga salita at sa buong panahon ng aming pagsamba. Madama namin, Panginoon, ang iyong presence at ibigay namin ang aming lahat upang ikaw ay purihin. Marami pong salamat. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang ating pong schedule, alas 9 ng umaga, yung ating pong Sunday Church Prayer Time. At Sunday School, at yung ating worship proper. At alam ko po na magbibigay ng prize si Chairman doon sa mga early birds. Pagka first and third Monday, yung professional Bible study at 8 p.m. Pag Tuesday, yung prayer meeting online. At 6:30 Tuesday ay 6 p.m. Yun pong Friday LBS at yung at 7:45 yung pong mga kaklase ni Di Comando sa Roosevelt. Lahat po ito ay pinangungunahan ng ating chairman. At 9:30, pagka first and third Saturday online, yung mga kalalakihan at kababaihan sa isang Bible study. Pag second and fourth Saturday, on-site. Nalilito po yung mga kababaihan at kalalakihan kung kailan online, kung kailan on-site.
At once a month, yun pong ating Arroz Caldo outreach. Yun pong ating feeding program. Ang balita ko last time, sandali lang nagpakain, ubus kagad ang Arroz Caldo. Sobrang sarap daw. Hindi naman tsamba yun? Hindi. So ang ating pong pagbati sa mga sumapit sa karawan, si Tita Jojo, si Dichidori, in heaven si Ate Ellie, at sa aming pamilya ay nag-birthday si Ayan at saka si Hana noong August 28. So ang aming pagbati sa inyo, kasama yung prayer for more blessings upon your life. At kaugnay po nun, nandyan din sa ating program yung mga sponsor ng ating tanghalian. At September 1, si Dichidori, ano? At sa linggo, si Tita Jojo naman. Hindi pwedeng sabay-sabay, so sobra yung pagkain. At announcement po, itong mga tanghalian, meron pong kasamang soft drinks yan. Kaya lang, may bayad. For sale na. At si Pere ang nag-aasikaso nun. Hindi katulad dati, libre. Para to prevent yung pagtaas ng inyong blood sugar. Nandyan po sa program yung ating financial report, yung pumasok po at lumabas. At yun pong funds for the new computer, ang deadline po ay August 25. Ngayon po ay nasa 44,000. So, pwede pa rin, ano? Nabili na. Yung bayad na lang inihintay. O yan. Pakita lang po yan. Hindi pa gagamitin dahil hindi pa bayad. So, kahit lampas po yung deadline, dahil kailangan pa ng funds, you're welcome. At ngayon din pong September, tayo ay bibili ng grass trimmer para hindi mahirapan yung magme-maintain ng ating lawn. Mga kabataan. At alam ko, binolunteer na ni Boss Mandy si Joseph eh. So yung ibang pahayag po ay nasa ating palatuntunan. Pinag-iingat po tayo yung resurgence ng COVID. At merong bago yung Mpox, ano? Kapag nakikita nyo sa television yung Mpox, parang napakahirap, ano? At parang nakakadiri na nagkakasugat yung mga infected ng Mpox. Ang alam ko, senior cut lang yun yung monkeypox. Skin disease na pinag-iingat po tayo dahil dumadami na yung meron, ano? At ito po ay nakakahawa. At ngayon pong September, ang atin pong message theme ay Biblically Based Christian Practices. So yan po ang ating mga pahayag at tayo po ay magpapatuloy. We're calling on the music team para pangunahan tayo sa ating pag-aawitan. Amen. Thank you, EJ, and our worship team for those beautiful songs. Alam niyo po, ang paglapit sa harapan sa panahon ng panalanginan ay celebration of the goodness of God and acknowledgement of the goodness of God. So kung kayo po ay nag-birthday,
you acknowledge the goodness of God and you come and offer your sacrifice of praise. Kung kayo po ay pinagaling ng Panginoon, you acknowledge the goodness of God and sacrifice your thanksgiving to God. And even if you're sick right now, you acknowledge the goodness of God at ipagkakatiwala mo na sa Kanya ay matatanggap mo ang kagalingan at ang pagpapala at ang paggabay. So this morning, let's all acknowledge the goodness of God and come and offer, sabi nga sa song, my life surrendered to you. So let's do that. Let's surrender everything to God this morning in our prayers after we sing our invitation song. Let's sing this. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Kung ako'y magtatapat sa Kanya ay susunod, alam kong may magagawa ang Diyos. Amen. Alam kong diringgin ako ng Diyos. Alam kong diringgin ako ng Diyos. Kung ako'y magtatapat sa Kanya maglilingkod, alam kong diringgin ako ng Diyos. We'll now come and offer your thanksgiving to God. Tayo pong lahat na kasama ng ating mga kapatid sa online ay magpapanalanginan sa isa't isa. At kung kayo po ay mayroong pasasalamat, pagpupuri, paghahandog, panalangin, kabigatan, ipagkatiwala po nating lahat sa Diyos sapagkat alam kong may magagawa ang Diyos. Tayo pong lahat ay magkuyuko ng ulo, tayo pong lahat ay sama-samang manalangin. Salamat po, Panginoon, ngayong umaga sa isang reminder of the goodness of God, of the faithfulness of God. At kami po, Panginoon, ay narito sa harapan upang i-celebrate ang goodness of God in our lives. Oh, Panginoon, salamat po sa aming mga kapatid ngayong umaga na nasa harapan simply because nais nilang mag-offer ng pasasalamat at pagpupuri at pagsamba. Tanggapin mo po, Panginoon, ang amin pong offering of thanksgiving para po sa lahat ng mga kapatid namin na iyo pong pinagpala. Salamat po, Panginoon, sa mga kapatid namin na iyong pinagaling. Salamat po sa mga kapatid namin, Panginoon, na iyong iningatan. Salamat po sa mga kapatid namin, Panginoon, na iyong pinagkalooban ng masaganang pagpapala sa kanilang mga pangangailangan. And today we also pray, Father, sa mga kapatid namin nagdaos ng kanilang mga kaarawan. Salamat po sa buhay ni Sister Jojo, Panginoon, Sister Josie Bahum. Sa kanya pong devotion and dedication, Panginoon, sa iyong mga gawain, sa paglilingkod, sa Panginoon, sa buhay ng iyong mga anak. We thank you, Father, for the good health na ipinagkakaloob mo sa kanya. Salamat po pa sa mga taon na idinadagdag mo sa kanyang buhay. And we pray, Father, you give her more years that she can serve you with all her hearts. Pagpalain mo lahat, Panginoon, ang kanyang mga anak at pagpalain mo po, Panginoon, ang kanyang buhay na maging isang fragrant offering before you. Salamat po pa sa birth ni Sister Dory, Panginoon. Dalangin po namin naman na patuloy mo siyang bigyan ng kalakasan, kalusugan, at Panginoon, yung kanyang buhay ay maging patuloy na pagpapala sa marami. Yung kanyang ministry sa church, yung kanyang sipag magluto, yung kanyang sipag mag-share, yung kanyang sipag magdalaw, yung kanyang sipag sa pagsubaybay sa lahat ng kanyang mga anak, manugang at apo. God, we continue to pray for him. And Ka Junior, Panginoon, na patuloy na maranasan nila ang iyong pagpapala at kalakasan at kasaganaan sa kanilang buhay. We also pray, Panginoon, kay Ian, Glenn Adrian Cruz, Father, dalangin po namin ang kanyang buong sambahayan
Ikaw po ang magpala sa kanila, sa kanya pong trabaho, sa kanyang karamdaman, sa kanyang anak, sa kanyang asawa. Panginoon, we pray, Father, na ang kanilang mga buhay ay patuloy maging witness ng iyong katapatan sa kanila, Panginoon. We pray for Hannah. Dalangin po namin na pagpalain mo po si Hannah, ang kanyang asawa, ang kanyang buong pamilya, ang kanilang business. And we pray, Father, that in everything they may give glory and honor to you. Si Joaquin, Panginoon, anak ni Gerard, dalangin din po namin ng kanyang birthday. Pagpalain po ang batang ito, Ama, na siya patuloy na magsikap sa kanyang pag-aaral. Dalangin po namin, Panginoon, na pagpalain po ang kanyang father na nagtatrabaho sa Canada, at dalangin po namin si Gerard na magkaroon na siya pa na namang permanent work visa, at pagpalay mo po, Panginoon, si Diana, pati po, Panginoon, si Ariel, pati po ang kanilang mga buong pamilya, Sister Mercy, na patuloy lang makita, Ama, ang kagandahang loob ng Diyos sa kanilang mga buhay. Father, we pray for Brother Boy continuously sa kanyang pong karamdaman, Panginoon, si Joan, Panginoon, sa kanyang karamdaman, si Isay, Panginoon, si Ate Hirang, Panginoon, Ate Piling, Panginoon, lahat ng mga kapatid namin here na may mga karamdaman. Even, Panginoon, si Eli na hindi nakasama because he's sick. Pamilya, Panginoon, ni Rico, Panginoon, na nagkaroon ng karamdaman. Dalangin namin na anuman ang naging karamdaman namin at dinadala namin, Panginoon, ang iyo pong presensya, mabibigay sa amin ng lakas. Ang iyong presensya mabibigay sa amin, Panginoon, ng tibay upang harapin lahat ng pagsubok ng aming mga buhay. Salamat po, Panginoon, sa iyong patuloy na pagpapala sa pangangailangan ng aming simbahan. Salamat po, Panginoon, sa aming bagong computer. Salamat sa lahat, Panginoon, ng nagbigay ng offering para po makuha namin, Panginoon, ang computer na ito. Panginoon, we pray na makumpleto namin, Panginoon, ang halaga ng computer. Dalangin po namin yung aming desire na magkaroon ng grass trimmer, Father, na ikaw din po ang masagana magkaloob ng aming pong mga pangangailangan sa simbahan. And God, everything that we do here is for your honor and your glory. Patuloy mo kaming bigyan ng sigla. Patuloy mo kami, Panginoon, bigyan ng desire na ang buhay namin ay magamit mo. This morning, Panginoon, dalangin namin lahat ng lumapit sa harapan, anuman ang kanilang pangangailangan, God. Anuman ang kanilang kabigatan, God. Anuman ang kanilang kaguluhan sa isip, O God. Anuman ang kanilang nais ilapit sa iyo, Panginoon. Dalangin po namin na iyo pong pakinggan, iyo pong tanggapin, iyo po, Panginoon, ibigay sa kanila ang lahat ng katugunan sa kanilang pangangailangan, because inilapit namin sa iyong altar at ipinagkatiwala namin sa iyong altar, at kami babalik sa aming upuan na puspos ng kapayapaan sa aming mga puso. For that, we give you the highest glory and honor and praise in Jesus' name. Everybody say, Amen, Amen. God bless you all. Kasabay po ng isang tugtugin, atin pong dalhin yung ating mga kaloob dito po sa harapan para sa ating Diyos. Amen. Thank you, Irish. I melt in your peace. It's so overwhelming. Napaka-powerful po ng ating special number this morning. Magandang umaga po sa ating lahat. Amen. Praise the Lord. Ito po ay buwan ng September. Sabi po nila, pinakamaagang Christmas season sa buong mundo sa Pilipinas, because we started in the month of September. So, makikita niyo na po si Jose Marie Chan na sumisilip-silip. Yan. Anyway,
Nakakatuwa pong tingnan ang atin pong simbahan this morning. Tayo po ay puno. Wala nang maupuan si Camille. Nasa gitna na siya. Yan. At kung titingnan niyo po yung katabi niyo, makakita kayo ng maraming bata. Pagka daw po ang simbahan maraming bata, talagang may magandang future. Kasi nakita ko din po yung mga bata kanina, nag-uunahan pa para magbigay ng offering. Kumbaga sumasampa pa, makapag-abot lang ng offering. Napagandang tingnan, mga kapatid. Yung ating mga kabataan, they are so full of life and energy offering to God. Kaya nga po this morning, isang topic natin ay tungkol po sa sharing testimony. Another word for that is witnessing. Ito po ay isang biblically based Christian practice na mababasa natin in the New Testament, in the Gospel, in the book of Acts, in the letters of the Apostle Peter, the Apostle Paul. Mababasa po natin consistently ito pong pag-share ng testimony or witnessing. Kung kayo po ay nakapanood ng Olympics, napakarami po nating narinig na mga testimony ng mga Olympic athletes. Kasi po doon, pag nanalo ka ng gold, silver, or bronze, tutugtog yung iyong national anthem at merong press conference. As a press conference, you can say kung ano ang nag-inspire sa'yo, bakit ka nanalo, ano ang ginawa mong training, and so many gold medalists, winners ng Olympics, ay ginamit nila yung platform na yon, yung oras na yon, so that the whole world will hear the words of God, the testimony of God in their lives. Kaya po napakahalaga ng atin pong topic this morning. To begin with, basahin po natin ang ating text dito po sa aklat ng 1 Peter chapter 3 verse 15. Samahan niyo po ako and then we will say a prayer. But in your hearts, revere Christ as Lord. Always be prepared to give an answer to everyone who asks you to give the reason for the hope that you have. But do this with gentleness and respect. May the Lord bless the reading of His holy word. Please bow your head and join me in the word of prayer. Salamat po, Panginoon, sa iyong mga salita. Ito lamang ang aming tanging gabay, tanging liwanag, at tanging sandigan ng aming pananampalataya. Ikaw po ang aming teacher. Hindi po human teacher ang aming authority. It's the Word of God, guided by the Holy Spirit of God. Ang sabi mo po, Panginoon, and the Spirit will guide you into all truth. Kaya po, Panginoon, in this church, we have the confidence that we are guided by the Spirit of God, founded in the words of God. And we can never go wrong when we follow the Word of God. And help us today, even as we look at this message, Lord God, in witnessing and in sharing the testimony. This is our prayer in Jesus' name. Amen and amen. Meron po tayong mababasang isang verse. Joyce, kung matulungan mo kong buksan sa may Mark chapter 5. Meron pong isang pinagaling si Jesus. Mark chapter 5, verse 19 and 20. If you can put that there. Meron pong isang pinagaling si Jesus na inaalihan ng masamang espiritu. At nung napagaling siya ng Panginoon, napalayas yung masamang espiritu, ang sabi niya kay Jesus, I wanna join with you. Yan. I wanna join with you. Sa Tagalog, verse 18, nang pasakay na si Jesus sa bangka, nakiusap ang dating sinasapian ng mga masamang espiritu na siya'y sumama. Yan. Makasama siya. Ngunit, sinabihin siya ni Jesus, umuwi ka na. Go home and tell your own people. Go home to your own people and tell them how much the Lord has done
for you. Umuwi ka, sabihin mo sa iyong pamilya lahat ng mga ginawa sa iyo ng Panginoon. How the Lord had mercy on you. And then verse 20, so the man went away and began to tell in the Decapolis how much Jesus had done for him. And all the people were amazed. So mga kapatid, ang paglilingkod sa Panginoon ay hindi laging magmimisyon. Kasi parang gusto niyang sumama kay Jesus para magmisyon. In fact, ang sabi ng Panginoon, umuwi ka. You tell your family what God has done. So, yun po ay pag-share ng iyong testimony. And exactly, siya po'y umuwi at ipinamalita sa buong Decapolis ang lahat ng ginawa sa kanya ni Jesus. So ngayong umaga, ang tanong ko po is, ano ang mga bagay na ginawa ni Jesus sa iyong buhay? Taas nga po ang kamay ng mga pinagpala ng Panginoon. Amen. So, yan po, isa-share natin ang mga pagpapala ng Diyos sa ating mga buhay. That is sharing your testimony. Sino po sa inyo ang binago ng Diyos ang kanyang mga buhay? Let me see your hands. Binago ng Diyos. Amen. Binago ng Diyos ang inyong buhay. That is sharing your testimony. Narinig ko po ang testimony ni Dolphy Jr. Narinig niyo po ba yan? Dolphy Jr. Siya po talaga ang Dolphy Jr. Quezon. Na kung papaanong bago namatay si Dolphy, ay nangusap ang Panginoon sa kanya, natawagan lahat ng mga kapatid niya, at sila po ay nagsama-sama doon sa ospital sa bed ni Dolphy. Nandun si Sasha Padilla, lahat ng magkakapatid. At sinabi po niya sa testimony niya, nag-sorry ako sa daddy ko, nag-sorry ako sa lahat ng mga kapatid ko, at nag-share ako ng Word of God, at kami nag-pray together, at kami nag-iyakan together, and it's such a beautiful, beautiful experience in the love of God. Napaka-powerful yung testimony na yun. Na kung papaanong na-reconcile silang lahat at na-sharean silang lahat ng Word of God. Narinig ko rin po ang testimony ni Henry C. Jr. Kilala niyo po yan? Henry C. Jr. Henry C. Sr. Yun po yung may-ari ng SM Group of Companies. Namatay na po si Henry C. Sr. Yung pong junior niya ay Christian. At nag-share din po niya siya ng kanyang mga testimony sa pagkilos ng Panginoon sa kanilang buhay kahit po namatay yung isa niyang anak. Beautiful, beautiful, powerful testimony. I'm sure nakita niyo po lately na si Catriona Gray, yung ating Miss Universe, ay also nagpabaptize at believer together with many other celebrities. So, mga kapatid, hindi natin dapat ikahiya o itago yung ginagawa ng Diyos sa ating mga buhay. At yun po ang challenge sa atin, yun po panawagan sa atin ng Panginoon na tayo mag-share ng ginawa ng Diyos sa ating mga buhay. Parang, kasi po pag kayo hindi mag-share, parang walang ginawa ang Diyos sa buhay mo. Tama po ba? Pag ikay quiet, pag ikay walang ibinabahagi, parang walang ginawa ang Diyos sa buhay mo. Naunawaan ko po mga kapatid na some of us ay parang hindi masyadong malakas ang loob na mag-share ng Word of God. Na para bang pagbubuksan mo, ano nga ba ang bubuksan ko para makilala niya ang Diyos? Saan ba ako pupunta? Yan. Paano kung matanong ako? Yung po tanong eh. Paano kung maka-encounter ako ng question? Baka ma-question ako ng mga Iglesia ni Cristo, ma-question ako ng dating daan, baka ma-question ako ng ibang relihiyon. Paano kung sasagutin? So sometimes that is the reason why marami sa atin hindi nag-share o takot mag-share o nahihiyang mag-share. But here, maliwanag po ang sabi ni Jesus, go home to your own people and tell them how much the Lord has done for you. Meaning, ang focus ng iyong sharing is kung ano ba ang ginawa ng Diyos sa iyong buhay. In fact, meron po isa pang pinagaling si Jesus, yung bulag. So yung mga nasa templo, yung mga saserdote, tinatanong, paano ka nakakita? Sino nagpagaling sa iyo? Anong ginamit niya? Kailan kanya pinagaling? So there was back and forth.
confrontation. Pati yung mga magulang ng bulag, kinausap, anak mo ba talaga yan? Paano nakakita yan? Bulag ba talaga yan nung ipinanganak? Ang sabi po ng mga magulang, may edad na po siya. Siya po tanungin nyo. So bumalik na naman sila doon sa bulag, yung mga saserdote. Ang sabi ng bulag, isa lang po ang masasabi ko sa inyo. Ako dating bulag, ngayon nakakakita na. This one thing I can tell you, I was once blind, but now I see. I cannot tell you many things about Jesus. I don't know kung paano akong pinagaling ni Jesus. But this one thing I know, I was blind, but now I see. Mga kapatid, marami sa atin, dati tayong spiritually blind. Hindi natin alam yung daan ng kaligtasan o yung salita ng Diyos. But you see, God opened our eyes and now we can see. So yun po mga kapatid ang focus ng ating sharing. Huwag kayong matakot na hindi ko alam ang lahat ng doktrina. Hindi ko pa nabasa mula Genesis hanggang Revelation. Hindi ko kabisado yung mga verse. Saan ako magbubukas? Mag-focus ka lang mga kapatid kung ano ba ang ginawa ng Diyos sa iyo. Kaya natutuwa si Chairman pag tinitingnan niya yung mga naiimbita ni Rihanna. Tama ba, Rihanna? Ria. O, Rihanna. Si Rina. Nasaan ba yung mga friends ni Rina dyan? 4-5 yan eh. Mga friends niya na aakay niya sa church. Na-i-invite niya sa church. Nasya-sharean niya ng mga salita ng Diyos. Kung si Rina ay nakapag-aakay ng friends, taas nga po kami ng may mga friends. Baka naman tayo makakaakay din ng friends. Anong grade ka na, Rina? Grade 5. Rian, I'm sorry, Rian. Sabi nga po ni Amy sa akin, ma'am, dapat na raw akong mag-memory plus. Sabi niya, Pastor, uminom ka na ng memory plus. Palagay ko nga, kailangan ko na mag-inom ng memory plus. But, that's exactly the point, mga kapatid. You don't need to worry sa mga bagay na hindi mo pa nasasakop dahil hindi mo pa naaaral, hindi mo pa kabisado. You focus on what God has done for you and share your testimony. Share your encounter with God. Lahat po tayo may encounter with God. You share it with someone else. Puntahan po natin yung ating main text this morning. Sa Peter 3. Mami, Doc. Pero nga na aking black book. Yan. That's my outline book. Verse 15. Ang sabi niya po dito, igalang ninyo si Kristo mula sa inyong puso bilang Panginoon. That is how you begin. But in your heart, revere Christ as Lord. Another translation po niyan ay worship Christ as Lord in your heart. Acknowledge Christ as Lord and Savior in your heart. Set apart Christ as Lord in your heart. Yun po yung iba't ibang translation. Naiisa lang po ang focus niya, na si Kristo ay paghariin natin sa ating mga puso. So yun po ang unang step sa sharing ng testimony. Hindi po pwede kasi na si Kristo ay parang hindi nasa sentro, na parang bang si Kristo ay pang Sunday lang. And that is my observation sa maraming churchgoers. Na si Kristo na babanggit lang pag Sunday. Na ang Bible nabubuksan lang pag Sunday. Hindi siya, mga kapatid, center of their lives.
In fact, si Chairman, meron siyang sinishare na yung will ano ba tawag doon, Chairman? Will illustration ng navigators. Witnessing, fellowship, like that, prayer, Word of God. Sa gitna po nun ay si Jesus Christ. So mga kapatid, in sharing testimony, in witnessing, dapat si Kristo ay nasa sentro ng ating mga buhay. Hindi po pang Sunday lang. Hindi po paminsan-minsan lang. Dapat everyday si Kristo nasa sentro ng ating mga buhay. Ang sabi po dito, concentrate on being completely devoted to Jesus Christ in your heart. Nandun po ang concentration natin, ang focus natin, Jesus Christ in the center of our hearts. Hindi po ako magtataka kung bakit parang hindi natin mabigyan ng lakas ng loob ang ating mga sarili na mag-share kasi si Kristo wala sa center. Kailangan nasa center. Sabihin niyo po, center. Amen. Center. Isentro niyo si Jesus sa inyong mga puso. Set apart Jesus as Lord in your heart. Worship Jesus in your heart. Acknowledge Jesus as Lord in your heart. Concentrate on devotion to Jesus in your heart. Number 1 step. Number 2, be ready at any time. Pag tayo po ay mag-share daw ng testimony ng ating buhay, dapat ready ka anytime. Kamukha po halimbawa, meron kayo nakakwentuhan na may problema, o ready ka, alam mo, bestie, alam mo, dinaanan ko din yan eh. Nung nagka-problema ako, nung nagkasakit ako, nung nagkaroon ako ng crisis, Jesus Christ has helped me survive. Parang ganon. Kasi ang tanong dyan sabi dyan be always prepared to give an answer to everyone who asks you to give reason for the hope. Lahat po tayo merong hope. Di ba yan po ang isang focus ni Chairman last time? Hope. Every one of us, we have hope in Jesus Christ. And that hope needs to be shared. Lalo po kung kayo may karamdaman at talagang ang pag-asa nyo ay si Kristo at nararanasan naman ninyo yung pagmamahal ni Kristo, isa-share mo lang Kaya po si Brother Boy, ating predicador Brother Boy, very much an inspiration to me. Kasi siya po mabigat ang karamdaman. Pero hindi nyo po siya makitang depressed. Kasi po si Brother Boy, pag nakikita ko, lagi nakangiti. Pag kinakamayan ako, very strong yung kanyang kamay. Hindi malamlam, very strong yung kanyang pagkamay sa'yo. Hindi po bibiro ang dinadaanan ni Brother Boy if you know yung kanyang health condition. Pero yung kanyang hope, yung kanyang confidence, hindi mo makita yung fear, hindi mo makita yung depression, hindi mo makita yung worry. He is strong in his hope in the Lord Jesus Christ. And that is hope. And that hope is what you share. That is what you share. Ibig sabihin, hindi po yung mga taong wala lang problema ang pwedeng mag-share. Kahit may problema ka, in fact, ito pong context ng 1 Peter 3, ang context po nito ay dumadaan sa mabigat na persecution. Dumadaan sa mabigat na pagsubok. Kaya ang sabi niya, maging handa kayo na i-share sa mga tao ang inyong reason kung bakit kayo strong. Because of your hope. Because of the hope you have. Pero sabi niya, pag kayo daw po ay nag-share, be ready at any time to give a quiet and reverent answer to any man who wants a reason for the hope that you have within you. Pag daw tayo po'y nag-share, kailangan ang ating attitude respectful attitude.
Hindi po tayo nakikipagdebate. That's one thing. Ako po, naiwas po ako dyan sa debate. Pagka po ang kausap ko, medyo parang combative, naiwas po ako doon. Na gusto makipagtalo, gusto makipagdebate. Ang sabi ng Biblia, huwag kayong makikipagtalo. Walang naliligtas sa pagtatalo. Walang nai-encourage, walang na-edify sa pagtatalo. So pag ang kausap nyo, gusto lang makipagdebate sa inyo, makipagtalo sa inyo, end the conversation politely. Kasi hindi sila open. Hindi sila open-minded. Hindi open ang kanilang mga puso para tanggapin ang salita ng Diyos. So don't push. Hindi po tayo pushy pagdating sa pag-share ng Word of God. Hindi tayo argumentative. Hindi tayo po, mga kapatid, combative. No. Kaya po ang sabi sa atin, igalang ninyo si Kristo mula sa inyong puso bilang Panginoon. Lagi kayong maging handa. Yun lang. Lagi kayong handa. Ako nga po, lagi akong may Bible. Anytime na bigyan ako ng God ng opportunity, mayroon akong dalang Bible. Minsan po, meron din po akong dalang tracts. Ready din yun para isi-share ko. But more than that, ready po ako mag-share ng akin pong testimony. Handa ako mag-share ng Word of God. Sapagkat ang sabi sa atin dyan, lagi kayong maging handang sumagot sa sino man. Sino man. Classmates, friends, co-worker, parents, teachers. Lagi kayong handang sumagot sa sino mang humihingi sa inyo ng paliwanag. Tatanungin kayo, Sister Mercy, bakit pa kayo lagi kayong naggagawain dyan sa GNCF? Papaliwanag mo. Sister Mercy, bakit ikaw lagi kang payapa at lagi kang nakangiti? Parang wala kang problema. Papaliwanag mo. Hindi po, alam niyo minsan, sa unang tingin, parang walang problema. Pero the truth is, si Sister Mercy, maraming problema. Hindi lang niya dinidibdib kasi ibinibigay niya sa Panginoon. Nakausap ko, Sister Baby, nakasabay ko siya last time. Pumunta kami ng TMC. Nakakwentuhan ko silang mag-ina. Pauwi ng Nangka. Isinabay namin hanggang Nangka. So, meron mga na-share Sister Baby na mga concern para sa anak niya. Pero natutuwa ako, ang anak niya, ang apo niya, landyan lagi. At na-encourage po sila, na-inspire silang magsimba sa atin. Di po ba? Bagamat sa Caloocan na ata sila, pero umuwi siya para lang magsimba. Di po ba? Nakakatuwa na naging desire ng heart nila yung magsimba sa atin. So yung po mga kapatid ay reason para tayo po ay mag-share. Kasi nakikita nila na there is peace in you. There is joy in you. There is courage in you. There is strength in you. Sa kabila ng problema nyo, sa kabila ng pagsubok nyo, you are very strong. Why? You are very peaceful. Why? Because of Jesus Christ. Explain mo sa kanila, because of Jesus Christ. Kaya lang nga, sabi niya, you do it with gentleness. Isa po siguro yan sa dapat nating lahat matutunan. Gentleness. Sabi niyo po, gentleness. Hindi nakikipag-away. Hindi nakikipagtalo. Hindi nakikipagdebate. Hindi nakikipagpilitan. Gentleness. Minsan po, minsan nagsisharing ka, maya, nag-aaway na kayong dalawa. Lalo sineshare mo, iglesia ni Cristo, may aaway na kayo. Hindi na ho makikipag-usap sa inyo uli yun, kasi inaaway mo mali sila, pastor, mali. Tama po yun. Minsan, sa tingin natin, mali sila, pero sa tingin nila, tama sila. Kaya hindi pwede po tayo makipagpilitan, makipagitgitan, makipagdebate. That's not our goal. Our goal is to share
Jesus Christ, the power of Jesus Christ. The goodness of God, yun po ang napakagandang focus. The goodness of God. All my life, you've been faithful. All my life, you've been so, so good. The mercy of God. Yun po ang focus. No one will argue about the goodness of God. No one will argue about the faithfulness of God. No one will argue about the mercy of God. So you focus on the mercy of God. Na kung paano kahit tayo nagkakasala, tinatanggap niya tayo. Kahit tayo nagkukulang, ini-embrace niya tayo. Hindi niya tayo iiwanan o pababayaan man. Yung pong knowledge, kaya sila nagdidebate, their knowledge is not enough. If they know more of the Bible, they would know what is true, what is not true, what is right and what is wrong. They argue because their knowledge is not enough. Minsan si Liam nakikipag-argue sa akin. Argue niya ako. Kasi hindi enough yung kanyang knowledge. Kung alam lang niya, hindi siya maki-argue kasi alam niya na malalaman niya na yung sinasabi niya, hindi pwede. Bakit hindi pwede? Sabi niya, bakit hindi pwede? Hindi nga anak pwede kasi minsan hindi niya maintindihan. Kasi my son is only 13 years old. Makiki-argue siya kasi hindi niya naiintindihan. Hindi enough yung kanyang knowledge to know na anak hindi pwede yan. So, ibig sabihin mga kapatid, kung kayo'y nakikipag-usap sa isang tao na very argumentative, it's simply because they do not know enough of the Bible. Kaya sila nakiki-argue sa'yo. So, let's not focus on the letters, let's focus on the Spirit. The Spirit is focus on what Jesus Christ has done. Ano ba ginawa ng Diyos sa'yo? Meron pong isang athlete sa Olympics na sinabihan siya na hindi siya pwede mag-share ng faith niya. So ang ginawa po niya, nung tinawag ang pangalan niya, tumugtog yung nila, kasi po Brazil, alam nyo, parang communist ang kanilang president. Ang ginawa niya, habang tumutugtog yung national anthem nila, nag-sign language siya. Yung sign language niya, sinasabi niya, parang John 3:16, Jesus is the way, the truth, and the life. Sign language. So, the whole world is watching her while she shares the Word of God, even in sign language. So, lagi pong may opportunity tayong mag-share. That's the point here. Ang sabi, in fact, gusto ko pong basahin sa inyo yung I will close with this. Kasi po meron tayong communion. Yung pong testimony ni Apostle Paul sa Acts chapter 22. Si Apostle Paul, mga kapatid, ay ginamit ng Panginoon to open up the mission all over the world. Kasi po dati, ang pananampalatayang Kristiyano, nasa Jerusalem lang. Ang unang ginamit ng Panginoon na lumabas ng Israel para ipangaral ang Ebanghelyo, si Apostle Paul. Si Apostle Paul. Sapagkat siya'y tinawag ng Panginoon upang i-share ang gospel to the Gentiles. Dati puro Israel lang. Ngayon all the way to the Roman Empire, to the Gentiles. So ano po ang dalang mensahe ni Paul nung siya po ay ipinadala ng Panginoon? Nothing but the testimony of God. Basahin ko po sa inyo. Yan. Magsimula po tayo sa verse 6. Nang malapit na ako sa Damasco, magtatanghaling tapat, may biglang kumislap sa aking paligid na isang matinding liwanag mula sa langit. Bumagsak ako sa lupa at narinig ko ang isang tinig na nagsasalita sa akin, Saulo, Saulo, bakit mo ako inuusig? Ako'y sumagot, sino po kayo, Panginoon? Ako ang iyong pinag-uusig na si Jesus na taga Nazareth, tugon niya.
Verse 9, nakita ng mga kasama ko ang liwanag, ngunit hindi nila narinig ang tinig na nagsasalita sa akin. Verse 10, ano po ang gagawin ko, Panginoon? Tanong ko, at tumugon ng Panginoon, tumayo ka at pumunta ka sa Damasco, sasabihin ko sa iyo roon ang lahat ng itinakda na dapat mong gawin. So ano po ginagawa ni Paul dito? Nagkukwento lang siya. No, I'm sure lahat tayo mahilig magkwento. Di po ba? Sino po sa inyo ang hindi mahilig magkwento? Lahat tayo nagkukwento. Kami nga po mag-asawa, pag kami nagda-drive, kamukha kahapon, galing kami ng Bulacan, wala naman po kaming ginagawa kundi habang nagda-drive, magkwentuhan. Galing po kami ng Cavite, papunta kami ng Manila, na-traffic kami 3 hours. 3 hours. Kahit po dumaan kami sa Skyway, 3 hours pa din kami sa traffic. Anong gagawin mo doon? Habang nandun ka, either matutulog ka, makikinig ka ng music, o magkukwentuhan kayo. Lahat po tayo mahilig magkwentuhan. Si Apostle Paul, mahilig ding magkwento. Dito nagkukwento siya. Ano kinukwento niya? Kung paano niya na-encounter si Lord Jesus Christ. Ako'y papunta ng Damasco, biglang may liwanag, mayroong tinig. Sino ka, Panginoon? Ako si Jesus. Nagkukwento siya, mga kapatid. Now, kung alam nyo lang, si Apostle Paul ay isang Pharisees. In fact, dito mababasa nyo sa unang chapter, na ipinakilala niya sarili niya. Ako'y si Pablo, ako'y nag-aral kay Gamaliel, ako'y isinilang sa Cilicia, ayan, sabi niyan, sa Antioch ng Cilicia, sa Tarso, nagkukwento lang siya. Hindi po siya nakikipagtalo sa mga doktrina ng Hudyo. Hindi siya nakikipagtalo. Ang focus niya, nagkukwento siya, paano niya na-encounter si Jesus Christ. So ang tanong, paano niyo po na-encounter si Jesus Christ? Kinukwento nga ko po sa aking wife na si Liam, 13 years old. Nung una ko pong na-encounter si Jesus Christ, siguro po ako 14 years old, high school, second year high school. May nagpunta sa amin, Campus Crusade for Christ. Sa school namin, nagpunta sa mga classroom, nagpresent ng 4 spiritual laws. Sa classroom namin. Nagsabi, sinong gustong tumanggap kay Jesus Christ? Tumanggap po ako kay Jesus Christ. High school. Second year high school. Kaya po naniniwala ako yung mga batang high school, they can understand enough of the gospel to become saved, to become Christians, to become a child of God. Kailan po ako nag-decide magpastor? High school. Nung ako po ay pag-graduate ng high school, tinatanong ako ng nanay ko kung ano gusto kong gawin. Sabi ko, gusto ko po magpastor. High school. So mga kapatid, yung pong edad ni Randolph, yung ganyang edad, yung edad ni Sofia, yung ganyang edad, they can now make life-changing decisions. And let me tell you this, they can make decisions that will change their direction for the rest of their lives. Si Apostle Paul, wala po siyang sinashare kundi kung paano niya na-encounter si Jesus. Just stories. Tell them paano ka na-save. Tell them paano mo na-encounter si Jesus. Saan mo na-encounter si Jesus? Anong ginawa ni Jesus sa'yo? Nung ako'y high school, meron po akong barkada. Yung barkada ko po ang aming pangalan, Hey Jude. Hey Jude. Kaya kanta namin, Hey Jude. Kami ganon. Hey Jude. Tapos nagbibilyar po kami, ma'am. Hindi kami napasok, nagbibilyar kami. But I encountered Jesus. And that changed the direction of my life. Because I encountered Jesus.
From then on, nagbabasa na ako ng Bible every day. Then on, I start going to church. Meron po ako dalang Bible. Dahil Christian na po ako, yung mga friends ko sa Hey Jude, pag dumadaan ako, sisigaw, "Praise the Lord!" May dala ako Bible eh. "Praise the Lord!" sabi nila. Nagbago po ang buhay ko. So, mga kapatid, that's what you share. You share how you encountered Jesus. There is no argument about that. Sino makikipagtalo sa'yo? Hindi naman ako nagbibigay ng verse. Hindi naman ako nagbibigay ng doctrine. Hindi naman ako nagbibigay ng religion. Sineshare ko lang sa'yo, paano ko na-encounter si Jesus? I was once blind, but now I see. Dati hindi ko kilala si Lord, ngayon nakilala ko si Lord. Dati hindi ako anak ng Diyos, ngayon ako'y anak ng Diyos. John 1:12, ang sino mang tumanggap sa Kanya, ang sino mang sumampalataya sa Kanya, ay pinagkalooban niya ng karapatan na maging mga anak ng Diyos. Taas nga po kamay ng anak ng Diyos. Amen. Tinanggap mo siya, sumampalataya ka, ikay anak ng Diyos. There is no argument. Kaya po tayo natatakot mag-share kasi nga natatakot tayo sa debate o argument. Hindi po tayo nakikipag-argument. Nag-share lang tayo paano natin nakilala si Jesus. Saan natin nakilala si Jesus? Ilan po sa inyo dito nyo narinig ang salita ng Diyos sa GNCF? Taas nga po kamay. Yan, dito nyo narinig. Na-invite kayo ni Rihanna. Rihanna, sorry. Rihanna, sino ba? Artista yan, di ba? Ay, singer, Rihanna. Si Rihanna, na-invite kayo ni Rihanna. Narinig mo yung Word of God. Walang argument. Kaya po sabi ni Apostle Paul, when you share your testimony, gentleness, respect, clear conscience. Just share your testimony, what God has done. Yan po ginagawa ng New Testament. Witnessing po ang tawag dyan. Kaya po natutuwa tayo doon sa mga talagang mayroong boldness to share. Di po ba? Kay kayo artista, kay kayo politiko, o negosyante, o estudyante, o athlete ng Olympics. Privilege po natin yan. Privilege. Sabihin niyo po, privilege. Mga kapatid, privilege po natin yan. Ma-share natin yung ginawa ng Diyos sa ating buhay. Yun lang po, privilege. Oh. Tama ba, Sister Alice? Sister Alice, di ba maraming ginawa ang Diyos sa iyong buhay? Share mo lang, kukwento mo lang. Kukwento mo lang. I'm sure, hindi ka naman mahiyain magkwento, di ba? Magkwentuhan nga, nauubos ang maghapon mo sa kwentuhan, di ba? Madali po magkwento. Pinakamadali kayo magkwento. Makipagkwentuhan ka, reach out to your classmates, kwentuhan. Oh, nakikita ko po yung mga nagre-reunion. Oh, classmate, kumusta na? Eto. Oh, kwentuhan mo na. Kwentuhan mo na. Talaga? Sama nga ako sa'yo. Oh. Kwento, nagsimula lang po yung sa kwentuhan. In fact, gusto po ni Chairman, na kwento niya sa inyo, kukuha siya ng isang pwesto dyan sa riverbanks. Isang pwesto. O, coffee shop, parang coffee shop. Yun. Magtitinda, mag-open daw tayo ng coffee shop. Lahat lang gustong pumunta doon. Senior, kabataan, iniwanan ng asawa, binugbog ng asawa. Doon, pumunta tayo. At nandun si Sister Dory. Kasi makwento Sister Dory. Hi! Hi! O, kwento siya. Upo na doon. Habang nagkakapig si Sister Dory, kukwentuhan mo na. Ay, bago umuwi yun, magpapabaptize na yun sa Marikina River. Kwentuhan lang, kwentuhan, mga kapatid. Kwentuhan lang. Everybody loves kwentuhan. Sharing testimony is kwentuhan lang. Walang argument, walang debate, walang ganon. Sharing lang, sharing. Yun po ginagawa ng mga alagad nung panahon ng New Testament. Kwentuhan lang. Ang ikukwento mo, hindi artista, hindi Korean novela,
Ikukwento mo, hindi politiko, hindi si Sara Duterte ikukwento mo, hindi yung mga politiko. Ang ikukwento mo, si Jesus Christ, kung paano mo siyang nakilala. Yun lang kukwento mo. Kahit ang alam mo lang, verse John 3:16, that's enough. Basta ikukwento mo, paano mong nakilala si Jesus. I was once blind, but now I see. You cannot argue with that. Tayo pong lahat ay tumayo. Aawit lang po tayo ng isang song natin in preparation to our Lord's Supper. Tawagin ko po ang ating mga predikador sa harapan. As we drink this cup, we will transition to our communion. But let's meditate on this song as we prepare our hearts to our communion. As we drink this cup, we worship you. As we eat this bread, we honor you. And we offer you our lives as you have offered yours for us. Father God, ngayon po umaga, bago po kami dumako sa communion, we just wanna pause and remember. Remember kung papaano ka namin nakilala. Remember kung paano kami nabuksan ang aming isip at tumanggap kami sa iyo. We just want to remember kung papaano binago mo ang aming mga buhay. And we just wanna remember, Father, ang iyo pong kapangyarihan para sa sakripisyo mo sa amin. And we just want to share the story. We have a story to tell to the nations. Story that will turn their hearts to the right. Just a story. Simple story of how we met the Lord Jesus Christ. And today we meet Him once again in the Lord's Supper. As we take the bread and remember about Jesus breaking His body to sacrifice for our sin. Just remember Jesus when the blood flowed to wash away our sins. We remember the goodness of God, the faithfulness of God, and the mercy of God. So help us, Lord God, to be prepared as we celebrate the Lord's Supper today. We pray in Jesus' name. Amen and amen. Thank you. You all may be seated. Hilingin po natin sa ating mga predikador to distribute the cup. Kukuha po kayo ng tinapay, kukuha po kayo ng katas ng ubas. Mag-iintayan po tayo. Sabay-sabay tayong kakain. Habang kayo po'y nag-iintay, you meditate the goodness of God.
Hawakan po tayo ng tinapay. Sapagkat ito ang aral na tinanggap ko mula sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Na nung gabing siya'y pinagkanulo siya ang tumpot ng tinapay at nagpasalamat at pinagpirapraso iyon at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Salamat po, Panginoon, sa pagkakataon ikaw ay aming alalahanin sa iyong sakripisyo sa krus na hinayaan mo magkapira-piraso ang iyong katawan para kami bigyan ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Hindi namin kayang tapatan o bayaran o gantihan ang iyong pag-ibig at nagpapasalamat kami, Ama, na kami inibig mo bagamat hindi kami karapat-dapat. Gano'n man kadumi ang aming kasalanan, gano'n man kalayo ang aming Panginoong napuntahan, hindi mo kami, Panginoon, kailanman iiwanan o pababayaan man. So we ask that you bless this bread as we remember you, as we take it in Jesus' name. Amen. Let's take the bread. Matapos maghapunan, ay dumampot siya ng saro. At sinabi, ang sarong ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin niyo ito, gawin niyo bilang pag-alaala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay at iinom sa sarong ito, ay ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagbabalik. Tayo po'y manalangin. Salamat po, Panginoon, sa pagkakataon na alalahanin ang iyong banal na dugo. The holy blood of Jesus, the powerful blood of Jesus, the cleansing blood of Jesus. Panginoon, salamat po na ibinuhos mong lahat ang iyong dugo sa ikahuhugas at ikalilinis ng aming mga kasalanan. Na wala kaming sukat ikatakot, Panginoon. Kami man ay mamatay today, kami covered ng blood ni Jesus and we will go to heaven. Kung ikaw man ay bumalik muli today in the second coming, we have nothing to fear because we are covered by the blood of Jesus. Oh, we thank you for the power of the blood of Jesus. May you bless this cup as we take it in Jesus' name. Amen. Amen. Let's take the cup. Thank you, everyone. God bless you. Tayo pong lahat ay tumayo sa closing prayer and benediction. Panginoon, salamat po sa pribilehyo na mag-church sa Good Neighbor Christian Fellowship. It's a beautiful church with beautiful people. Salamat po, Panginoon, sa church na very generous. Salamat po sa mga kapatid namin na nag-share ng kanilang blessing para magbigay ng breakfast, magbigay ng lunch. Salamat po sa mga kapatiran namin na handang magbigay para sa pangangailangan ng simbahan. Salamat po, Panginoon, sa mga members namin, Panginoon, handang magsuporta sa mga kapatiran. Salamat po, Panginoon, sa aming chairman na very strong ang kanyang leadership sa aming lahat. Salamat po, Panginoon, sa insight sa Word of God. Salamat po sa devotion. Salamat po sa good example. Tulungan po na kaming lahat, Panginoon, ay maglingkod sa iyo ng buong puso. Ibigay ang aming best service, knowing na lahat ng aming ginagawa ay gagantimpalaan ng Diyos ng sagana. Salamat sapagkat nakakilala kami sa iyo. Panginoon, tulungan mo na yung story namin ng pagka-encounter namin sa iyo, ay magkaroon kami ng excitement i-share sa iba. Sapagkat napakaraming taong naghahanap ng pag-asa. Sa panahon ng sila'y may problema, they're looking for hope. Sa panahon na sila'y may karamdaman o naguguluhan, they're looking for hope. Help us to be ready to share our hope to people anytime there's an opportunity. Salamat po, Panginoon, sa bawat isa sa amin na iyo pong ginagabayan at amin pong nagkakatiwala sa iyo itong buong sanglinggong darating, Panginoon. Sa aming mga school, sa aming mga trabaho, sa aming mga negosyo, tulungan mo, Panginoon, na kami magliwanag para kay Kristo so that we can share the good news, we can share the story, we can share the love of God. O, pagpalain ka nawa ng Panginoon at ingatan ka. Kahabagan ka nawa ng Panginoon at subaybayan ka. Lingapin ka nawa ng Panginoon at bigyan ka ng kapayapaan mula ngayon hanggang sa buhay na walang hanggan. Sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, tayong lahat ay magsabi ng Amen.
Amen.